Magandang araw po, ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Pick Motor sa Bad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. On this video po, samahan niyo po ako para reviewin ang ating 2026 na Expander GLX Automatic Transmission. Bali, ang Expander po ang best-selling na MPV dito sa Pilipinas. At isang malaking privilege na makapag-release na po ng ating 2026 na year model. Bali, ito po yung ating Graphite Gray Metallic. So, ang Graphite Gray Metallic po ay available na lang sa ating Expander GLX Automatic Transmission at Expander GLS Automatic Transmission. So, samahan niyo po ako as I review, no? At i-check na rin yung unit na i-release natin para sa ating clients. Kung po palang lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So, ito nga po yung ating Expander GLX Automatic Transmission 2026. Bali, ito po, no, yung merong mga slight na upgrade para po sa ating 2026 variant. So, isa-isahin natin kung ano-ano po yung mga upgrade na ginawa para sa ating Expander GLX Automatic Transmission. Umpisahan po natin sa kanyang Dynamic Shield Front Fascia. Kung makikita nyo po, ibang-iba na yung itsura, no, doon sa ating 2025 year model. Kapansin-pansin kagad yung ating radiator grill na meron pong silver accent dito, no, na nagko-cross sa ating Mitsubishi emblem. So, dagdag to, no, doon sa kanyang dimension ng kanyang bagong design para sa ating 2026 na year model. Then dito sa may bandang baba, before, meron tayong honeycomb grill para sa ating 2025 ngayon. Meron na tayong mga vertical grill na mapapansin nyo is mas maluluwag pa rin. So, ibig sabihin, pag ganyang kaluluwag ang ating grill, mas maraming air ang papasok. So, mas nakakatulong pa rin siya sa performance ng kanyang engine. So, hindi kaagad may stress ang ating engine pag ganito kalalaki ang butas ng grill at mas maraming air ang papasok, no, para sa kanyang air intake. Then isa sa mga na bago rin is yung kanyang diffuser sa kanyang lower bumper. Mapapansin nyo po na meron na siyang frame na matte black finish. So, meron pa rin siyang fog lamps na equipped. So, overall, kung mapapansin nyo, is mas naging aggressive look, no, ang ating Expander GLX Automatic Transmission. So, yan po yung mga nabago sa kanyang harap. Then, pagdating naman dito sa side, mapapansin nyo, isa sa mga major upgrade ng ating Expander GLX is na 2026 year model is yung kanyang two-tone alloy wheels. So, kung mapapansin nyo, dito, iba na yung kanyang itsura compared sa 2025. Meron tayong silver accent na, kung mapapansin nyo, is naka-diamond cut. Yan ang kanyang bagong design ng kanyang two-tone alloy wheels. Then, dito sa kanyang side, yon same pa rin. Kaya isa sa mga best-selling, no, ng ang Expander is, bukod sa kanyang design, is yung kanyang ground clearance na 225mm pa rin. So, isa to sa mga hindi basta-basta, no, ma-upgrade sa market. So, napakalaking advantage nito sa mga ganitong sasakyan, lalo dito sa Pilipinas, dahil maraming uneven na roads or mabilis nang bumaha. So, hindi ka basta-basta mangangamba kapag Expander ang gamit mo dahil napakataas po ng kanyang ground clearance. So, dito naman sa side, maintain pa rin yung kanyang body color na door handle at yung ating side mirror na body color pa rin. So, in-apply na rin ito sa ating Expander GLS Automatic Transmission na before, ang 2025 year model is naka-chrome accent. Ngayon is meron na tayong naka-body color na rin sa GLS. So, in-apply na yung galing dito sa atin sa GLX. So, before talaga is naka-body color na talaga siya, which is
mas naging minimalist yung ating side profile design na sa tingin ko is mas advantage. So, lagi nyo pong tatandaan is less is more. So, good job pa rin si Mitsubishi, no, na maintain na body color ang kanyang door handle and side mirrors. Then, pagdating naman dito sa side, back part is same pa din ang kanyang design. Nandiyan pa rin yung kanyang spoiler. Dito, built-in spoiler with third brake light. And sa may bandang taas, yung kanyang fin-type antenna na nagbibigay pa rin ng sporty look and premium look, no, sa ating unit. So, pagdating naman sa kanyang LED na rear combination lights, yan, T-shape pa din po siya. And equipped pa rin ng ating 2026 year model ng reverse camera. Then isa sa mga nabago sa kanyang back design is yung kanyang diffuser, no, dito sa kanyang rear bumper. So nabago, nagkaroon pa rin ng tulad sa kanyang harap, meron siyang matte finish na hard plastic, no, dito sa kanyang diffuser. Then meron pa rin tayong reflector. So nakakatulong to as additional visibility, especially sa gabi. So mas visible ang ating sasakyan. Then sa tingin ko yon, mas naging edgy yung ating diffuser. So mas futuristic tignan na mas babagay, no, sa today's era. So I think napakaganda ng upgrade nung design ni Mitsubishi dito sa ating front and back na diffuser. So check naman natin guys yung ating loob. So guys, silipin naman natin ang interior ng ating Xpander GLX Automatic Transmission 2026. So guys, unahin natin sa kanyang steering wheel. Bali, ang ating 2025 na Xpander GLX ay naka-urethane na steering wheel. Pero ngayon sa ating 2026 napansin ko agad na naka leather wrap steering wheel na ang ating Xpander GLX. So ang kagandahan nito, kung mapapansin nyo, meron siyang texture, no, dito sa paligid na nagbibigay, no, ng additional na grip, no, para sa ating steering wheel. So hindi na siya mas madulas compared sa ating urethane. So it is a plus, no, para sa upgrade ng kanyang manibela. So kung mapapansin niyo yan, meron siyang mga maliliit na butas-butas at ang design ng ating steering wheel is same na rin. Mostly katulad dun sa ating Triton and X-Force. So, meron nga lang siyang pinagkaiba dito sa ating bandang gitna na color black na matte finish compared sa ating Triton na silver accent. So, pero overall, napakaganda ng upgrade para sa ating manibela, para sa ating 2026 year model. Then, dito sa ating dashboard, same pa din ang kanyang elegante ng dashboard para sa ating 2026 year model. Meron pa rin tayong infotainment system dito na 7-inch and yung ating controls para sa ating air condition. Nandito yung modes, fan level, and thermostat. Then, pagdating naman dito sa may bandang ilalim, mapapansin nyo guys, nandyan yung ating storage. May storage tayo dito na pwede yung paglagyan ng mga gadgets, wallets, or mga coins dito sa ating lower part. Then meron pa rin tayong 12-volt socket at yung ating USB port. So, yun, useful yun as a charging port, no, ng ating mga unit or gadgets. Then, nandito pa rin ang gear para sa ating 4-speed automatic transmission gear. Then, equip pa rin ang ating conventional handbrake. Sa mga marami pa rin tayo naghahanap ng unit na may conventional handbrake dahil mas useful pa rin naman to, especially kung nakatira kayo sa Baguio or Tagaytay, na mas useful, no, ang ating mga mechanical handbrake compared sa ating electronic parking brake. Then, ang ating storage ng bottle cap holders, then center console na storage din na makakapaglagay kayo ng mga gadgets, no, dito sa ating storage. Then, pagdating naman sa ating glove box,
Yan, napakaluwag ng ating glove box. And additional storage din dito para ito, paglagyan ng ating mga mobile phones na nakakatulong, no? So especially kung mga naglo-long drive tayo, minsan mga ngalay tayong hawak ang cellphone, pwede nyong ipatong dyan na madali ring abutin once na kailangan gamitin. So equip pa rin ang ating Expander GLX automatic transmission ng ating high-grade fabric seats with the textures na nagbibigay ng elegance, no, sa kanyang seat. So overall, almost same pa din ang ating first row ng ating Expander GLX automatic transmission. Check naman natin ang ating second row kung ano yung mga nabago para sa unit na ito. So guys, nandito naman tayo sa kanyang second row. So as I can see, mostly na-retain yung dating design ng kanyang elegance ng kanyang second row. So same pa din, walang pinagbago. So elegante pa rin siya. Mas simple, makikita nyo rito sa kanyang taas, ang kanyang aircon vents, and nandoon ang kanyang adjustment ng fan level. Then, napakaluwag pa rin ang ating legroom para sa ating second row. So, kung mapapansin nyo, ang height ko po is around 5'7 to 5'8. Ang aking headroom, okay pa din. Then, ang aking legroom is maluwag pa rin. Kahit na-slide ko po ang ating seats na sagad, yan, hindi pa rin ako mangangalay kahit na long drive. So, isa pa rin talaga ito sa advantage ng ating Expander dahil merong slide functions ang ating second row seats na nagbibigay additional legroom para sa ating third row passengers. So, yun pa lang, it is a plus na, no, para sa ating mga Expander buyers or owners dahil kahit na medyo matatangkad ang uupo sa ating likod ay hindi po mangangalay ang kanilang mga binti. So, overall, thank you pa rin kay Mitsubishi na maintain niya yung legroom and yung size ng ating Expander variants. Then, silipin naman natin ang ating third row. So guys, ito ipapakita ko naman yung ating third row seat. So, ito po yung position na nakausog na or naka-slide forward na ang ating second row seat. So, kung makikita nyo, I'm around 5'7 or 5'8 ang height. May enough enough na headroom at may enough din na legroom. Na sa tingin ko ay hindi ako mangangalay kahit na long drive. So, ito yung advantage talaga ng ating Expander GLX automatic transmission. So, dito kaya pa rin ng dalawang adult na umupo sa likuran. At meron tayong mga bottle holders dito sa magkabilang side ng ating gilid. Then, pagdating naman po dito sa kanyang right side, ay meron po tayong 12-volt socket na pwede natin lagyan ng USB port para makapag-charge po lahat ng uupo dito sa ating third row. So, yun po yung isa sa mga advantage din, no, dito sa ating Expander GLX automatic transmission. Plus, equipped din lahat ng ating seats ng ating 3-point ELR seat belts na talaga ng napatunayan na nakakaligtas ng ating buhay. So ito yung primary safety talaga ng ating mga sasakyan. Kaya habang umaandar po tayo, wag po nating kakalimutan na gumamit ng ating seatbelt. So guys, dito naman sa may bantang trunk area, ipapakita ko sa inyo, no, kung paano i-tumble ang seat ng ating third row para magkaroon tayo ng full flat luggage. Bali, ang full flat luggage size pala ng ating Expander GLX or lahat po ng ating Expander variants ay 1,630 liters. So, ganun po kaluwag ang ating full flat luggage para sa ating Expander units. So, same pa din para sa mga previous na year model. Meron po ditong tali or belt na hahatakin nyo lang, then ida-drop natin. Then, same din dito sa ating kabilang side. Hatakin lang natin tong tali, then drop. So, kung makikita nyo guys, napaka luwag ng ating Expander na storage, no? Once na natambol ang second at third row. So, kasya dito siguro yung mga dalawa na balikbayan box or kung meron tayong mga ikakarga like magka-camping tayo, pwede natin lagyan to ng airbed para
higaan. So, nasa inyo po kung paano nyo gagamitin ang storage area ng ating expander dahil napaka-versatile po nito. So, isa talaga ito sa mga advantage po no, ng ating expander units. Kaya naman, number 1 or best-selling na MPV dito po sa Pilipinas ang ating expander. Then isa pa sa mga kagandahan yan is meron pa dito tayong storage na pwede nating paglagyan ng sapatos or anything na paggagamitan natin para sa ating unit. So, ito yung sa mga advantage din. Pwede po natin itong baliktarin guys, no? So, yan. So, bakit ko siya binaliktad? Bali, pwede nyo siyang magamit kasi once na namalengke tayo at meron tayong mga plastic na basa at dito natin ipapatong para hindi po i-absorb no, yung liquid or moist na nasa plastic. So, isa po itong trivia no, para sa mga expander owners po dyan. So, dito naman makikita nyo guys ang ating mga tools and jack para sa ating expander na makukuha nyong free once mag-avail kayo ng ating unit. So, nandyan po yung mga tools. Then, nandito naman yung ating jack. So, once na ma-flatan, meron tayong tools na magagamit. So, trivia din pala guys, pag na-flatan tayo pala ng ating gulong, gagamitin natin yung reserba, then yung gulong na na-flatan is kailangan natin ipa-vulcanize agad and ipagawa at ibabalik din natin siya. So, ang reason kung bakit natin kailangan gawin na ganon, kasi yung tatlong gulong po ay pudpud na at yung ating reserba ay bago pa. So, pag ginamit natin na gulong yung ating reserba is hindi po siya magiging pantay. Kaya kailangan na ipa-vulcanize din natin agad ang ating reserve na gulong at ibalik din po ito kaagad dun sa ating sa ilalim kung saan makikita yung reserva na gulong. So, guys, yan yung overall no ng ating expander GLX automatic transmission 2026. So, may mga slight na pinagbago para sa ating unit. Kaya mas pinaganda siya no, mas nagmukhang aggressive ang look ng ating 2026 year model. So, nasa inyo na guys kung kayo na po ang mag-decide kung talaga bang naging sulit ang upgrade no para sa ating expander GLX automatic transmission 2026. So yun po yung ating review para sa ating unit na expander GLX automatic transmission 2026. So ito po yung color na graphite gray metallic. Ito po yung i-release natin na unit sa Monday. So hopefully naabangan nyo rin yung ating susunod na video para sa ating release para makita nyo yung mga freebies na ibibigay po natin sa ating clients. Ating SRP para sa ating 2026 na expander GLX automatic is 1,159,000 pesos. At para sa ating mga cash buyers dyan, meron po itong cash discount na around 90,000 pesos. At para naman po sa ating mga 5 years in-house financing, for as low as 19,000 pesos ay pwede nyo na pong ma-avail ang ating unit na 2026 year model. And para naman sa ating mga freebies, ang isa sa mga freebies na binibigay po natin dyan is yung ating leather seat cover, deep dish matting, Bosch Europa horn, nagbibigay din tayo ng dashcam, hood emblem, rain visor at marami pa pong iba. So yan po yung mga freebies na makikita nyo po sa ating next video sa ating release ng ating expander GLX automatic transmission 2026. So, kung nagustuhan nyo po pala yung ating video for today, paki-subscribe na lang po sa ating channel para maging updated po kayo sa ating mga next uploads. At para sa mga umabot po sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Hopefully na magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.